Alam mo ba na kahit mukhang simpleng pantal lang, ang buni ay isa sa mga pinakakaraniwang skin infection sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang hindi agad napapatingnan kapag meron silang malaking bilog na pantal. Akala nila allergy lang o kagat ng insekto. Pero kapag hindi ito nagamot agad, pwedeng kumalat sa ibang bahagi ng katawan o makahawa sa ibang tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa buni. Mula sa kung ano ito, paano ito nakukuha, mga sintomas, hanggang sa pinakamabisang paraan ng paggamot at pag-iwas. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse, at sa channel na ito, binibigyang linaw natin ang mga issue sa kalusugan sa paraang simple, diretso, at base sa siyensya. Kaya kung naranasan mo na ang buni, may kakilala kang may ganito, o gusto mong makaiwas sa sakit na ito, make sure to watch this video hanggang dulo. Ang buni ay isang uri ng fungal infection sa balat, na kilala rin sa tawag na Tinea corporis. Ito ay nakukuha mula sa fungus na tinatawag na dermatophytes, mga mikrobyo na natural na naninirahan sa balat, buhok at kuko ng tao. Pero nagdudulot ng impeksyon kapag nabigyan ng tamang kondisyon gaya ng init, pawis at halumigmig. Kadalasan, lumalabas ito bilang bilog na pantal na may mapulang gilid, makate, at parang palaki ng palaki ang sukat. Ang tawag na buni ay madalas gamitin para sa mga fungal infections sa katawan. Pero tandaan, may iba't ibang uri rin ito depende sa parte ng katawan. Kapag nasa anit, tinatawag itong Tinea capitis. Kapag sa singit, Tinea cruris o hadhad. At kung nasa paa, Tinea pedis o alipunga. Pero sa topic natin ngayon, magfo-focus tayo sa buni na nasa katawan. Karaniwan sa braso, tiyan, likod at leeg. Karaniwang sanhi ng buni ay kontak sa taong may impeksyon, lalo na sa mga gamit tulad ng tuwalya, kumot, damit o kahit suklay. Madalas din itong makuha sa mga pampublikong lugar gaya ng paliguan, gym at swimming pool, kung saan madaling mapasa ang fungi sa balat. Mataas ang tsansa na magkaroon ng buni kung ikaw ay laging pinagpapawisan, may mahinang resistensya o hindi agad nakakapaglinis ng katawan pagkatapos magtrabaho o mag-ehersisyo. Isa sa mga pinakakilalang sintomas ng buni ay ang pagkakaroon ng bilog na pantal na may mapulang gilid at mas malinaw o mas maputlang gitna. Para itong ring o donut na unti-unting lumalaki habang lumalala ang impeksyon. Makati ito, minsan sobrang kate na kahit hindi ka pa nakakamot, ramdam mo na ang iritasyon. Sa ilang kaso, maaaring magbalat ang gitna ng pantal o magkaroon ng kaunting tubig o nana kapag nairita o nakamot ng sobra. Hindi lang isa, maaaring magkaroon ng maraming buni sa katawan, lalo na kung hindi agad nagamot at kumalat ito sa ibang bahagi sa pamamagitan ng kamay, tuwalya at damit. Ang mga madalas tamaan ay ang mga lugar na laging pinagpapawisan tulad ng leeg, dibdib, likod, tiyan, braso at minsan pati sa hita. Sa mga batang mahilig maglaro sa lupa
o sa mga athletic at construction worker na laging basa ng pawis ang katawan, mas mataas ang tsansang magkaroon nito. Bukod sa pangangati, minsan ay nagkakaroon din ng pamumula sa paligid, paghapdi kapag nahahawakan o pinapawisan, at sa matagal nang hindi naagapan, pwedeng magsanhi ng peklat at dark spots pagkatapos gumaling. Kaya habang maaga pa lang, mahalagang kilalanin ang itsura ng buni at kumonsulta agad sa health professional para maagapan bago pa ito lumala o makahawa sa iba. Sa maraming kaso, physical examination pa lang ay sapat na para makilala ng isang doktor kung buni nga ang pantal. Dahil karakteristik ang itsura nito, bilog, may mapulang gilid, makate at unti-unting lumalaki. Madalas ay hindi kailangan ng lab test. Pero kung hindi sigurado ang healthcare provider, lalo na kung kakaiba ang itsura o hindi gumagaling sa karaniwang gamot, maaaring kumuha ng sample mula sa balat gamit ang scraping technique. Ipinapadala ito sa laboratory para i-examine sa ilalim ng microscope at tiyaking fungal infection nga ito at hindi ibang kondisyon gaya ng psoriasis, eczema, at bacterial infection. Mahalagang kumonsulta agad sa doktor o dermatologist kapag ang buni ay hindi gumagaling matapos ang ilang araw ng over-the-counter treatment. Lumalala ang pangangati o pamumula o kapag kumalat na ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dapat ding magpatingin kung may lagnat, pamamaga ng kulani, o nagnanaknak na sugat dahil maaaring senyales na ito ng secondary bacterial infection na nangangailangan ng ibang uri ng gamot. Hindi rin dapat baliwalain kung may mga kasambahay na bata, matatanda, o may mahihinang resistensya dahil mas madali silang mahawa at mas mabilis lumala ang impeksyon sa kanila. Tandaan, habang mas maagang nalalaman ang problema, mas mabilis itong masusolusyonan at mas kaunting abala pa sa araw-araw mong gawain. Para sa mga naghahanap ng natural na lunas, may ilang halamang gamot na matagal nang ginagamit sa Pilipinas laban sa buni. Pero tandaan, bagamat ito'y makakatulong, mahalagang siguraduhin na malinis ang preparasyon at hindi ipinapalit sa mga gamot na inirereseta ng doktor kung malala na ang impeksyon. Una sa listahan ay ang lagundi. Kilala ito bilang halamang may anti-inflammatory at antifungal properties. Karaniwang pinakukuluan ang dahon ng lagundi, hinahayaang lumamig at saka ipinanghuhugas o ipinapahid sa apektong balat gamit ang malinis na bulak. Maaari rin itong gawing paste gamit ang dinikdik na sariwang dahon. Isa pa ay ang sambong na bukod sa pagiging natural na diuretic, may taglay din itong essential oils na may antimicrobial effects. Ginagamit din ito katulad ng lagundi, pinapakuluan ang dahon at ipinapahid sa balat. Marami ring naniniwala sa bisa ng kalamansi at bawang bilang panlaban sa fungal infection. Ang kalamansi ay may acidic property na makakatulong daw sa pagpatay ng fungus, habang ang bawang naman ay kilala sa compound nitong allicin na may antifungal activity. Pero paalala lang, maaaring maging masyadong matapang ang kalamansi at bawang, lalo na kung may sugat o gasgas ang balat. Kaya dapat gamitin ng may pag-iingat. Subukan muna sa maliit na bahagi ng balat bago ituloy ang paggamit. At panghuli, ang coconut oil o virgin coconut oil ay natural din na antifungal
at safe gamitin sa balat. Madalas itong ipinapahid sa buni para mabawasan ang pangangati, pamumula, at para ma-moisturize ang balat habang gumagaling. Kahit na maraming benepisyo ang halamang gamot, hindi ito kapalit ng tamang diagnosis at kung kinakailangan ng mas mabisang medisina. Pero sa mga mild cases at kung early pa lang ang buni, makakatulong ito bilang supportive remedy. Kapag hindi sapat ang natural remedies o kung medyo malala na ang buni, kailangan na talaga ng medisina para mabilis itong gumaling. Ang pinakakaraniwang first-line treatment ay ang topical antifungal creams. Ilan sa mga over-the-counter na gamot o yung mga mabibili na walang reseta, ito ay tulad ng clotrimazole, miconazole, terbinafine, at ketoconazole. Madalas itong ina-apply diretso sa apektadong balat 2 hanggang 3 beses kada araw, depende sa brand at formulation. Ang mahalagang tandaan sa paggamit ng cream ay dapat tuloy-tuloy ang application kahit wala ng kate o pamumula. Dahil baka bumalik ang impeksyon kung hindi pa ubos ang fungus. Kadalasan, nire-rekomendang ituloy ang paggamit hanggang 1 to 2 weeks matapos mawala ang sintomas para masigurong tuluyang nawala ang fungi sa balat. Kung malawak na ang impeksyon, halimbawa, marami ng bahagi ng katawan ang apektado o kung hindi na tumatalab ang topical cream, doon na pumapasok ang oral antifungal medications. Ang mga iniinom na gamot gaya ng terbinafine tablets, fluconazole at itraconazole ay nire-reseta ng doktor. Ito ay mas malakas at mabilis ang epekto pero hindi basta-basta iniinom ng walang guidance dahil may posibilidad ng side effects lalo na sa atay. Mahalaga rin ang supportive care gaya ng madalas na paliligo gamit ang mild soap, pagpapanatiling tuyo at malinis ang balat at iwasan ang pagkamot. Gumamit ng hiwalay na tuwalya at palitan ang damit araw-araw lalo na kung pinagpapawisan. Iwasan din ang pagsusuot ng masikip na damit at synthetic fabric na hindi makahinga ang balat dahil ito ang nagpapalala ng kondisyon. Ang buni ay hindi sakit na dapat ikahiya, pero ito ay dapat seryosohin. Mabilis itong gumagaling kung tama ang paggamot at disiplina sa personal hygiene. Kaya naman, narito ang ilang simple pero epektibong paraan para hindi katamaan ng fungal infection na ito. Una, panatilihing malinis at tuyo ang katawan, lalo na ang mga bahagi na laging pinagpapawisan gaya ng leeg, likod, singit at ilalim ng dibdib at kilikili. Ang fungus ay mahilig sa mainit at mamamasa-masang environment. Kaya kung pawisan ka, ugaliing maligo agad pagkatapos magtrabaho, mag-ehersisyo o anumang aktibidad na nagpapapawis. Pangalawa, iwasan ang pagpapahiram ng personal items tulad ng tuwalya, damit, suklay at kumot. Kahit walang nakikitang pantal, posible kasing carrier na ng fungi ang isang tao. Kung may kasambahay o kaibigan na may buni, gumamit ng hiwalay na gamit at panatilihin ang proper disinfection ng mga madalas hawakan. Pangatlo, pumili ng tamang damit. Gumamit ng mga breathable na tela tulad ng cotton, lalo na kung ikaw ay aktibo sa physical activities. Iwasan ang mga masisikip o synthetic fabrics na nakukulong ang init at pawis sa balat. Kung sakaling mapawisan ka ng sobra, magpalit agad ng damit, huwag hayaang matuyo sa katawan ang basang suot. Pang-apat,
Regular na palitan at labahan ang beddings, undergarments at socks, lalo na kung nakakaranas ka na ng buni. Ang simpleng routine na ito ay malaking tulong para hindi na maulit o kumalat ang impeksyon. At panghuli, kung ikaw ay may alagang hayop, bantayan din sila. May mga kaso na ang source ng fungal infection ay aso o pusa na may ringworm, na parehong uri lang ng fungus na sanhi rin ng buni sa tao. Kapag may napansin kang bilog na tanggal ang balahibo ng alaga mo, agad itong ipatingin sa veterinaryo. Disiplina at personal hygiene pa rin ang susi. Hindi man nakakamatay ang buni, maaari itong magdulot ng discomfort, kahihiyan, at komplikasyon kung pababayaan. Kung may buni ka ngayon, huwag kang mahihiyang magpagamot. Hindi ito usapin ng kalinisan lang. Ito ay karaniwang skin condition na pwedeng mangyari sa kahit sino. Ang mahalaga, kumilos agad, magpagamot ng tama, at iwasang makahawa sa iba. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment kung may tanong ka, at i-share ito sa iba para mas marami pang matulungan. At kung gusto mong masundan ang mga ganitong content, mag-subscribe na sa aking channel at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating health videos. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Salamat sa panonood, ingat lagi at alagaan ang balat dahil ito ang unang depensa natin sa anumang sakit.